dalawa lang ang kasarian, lalaki at babae. Isa lamang yan sa mga naunang pasabog na kautusan ni US President Donald Trump matapos siyang manumpa sa White House. Narito ang report. Unang araw pa lang bilang 47th President ng Amerika, pasabog na agad ang mga utos ni President Donald Trump. The golden age of America begins right now. I will very simply put America first. Sa kanya palang inauguration sa US Capitol sa Washington, D.C., tila binura ni Trump ang LGBT community. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Kabilang ang pagbabawal sa racial and sex discrimination sa mga patakaran ng administrasyon ni dating US President Joe Biden. Pero sa bagong polisiya ni Trump, burado na rin yan. Kasama sa 78 executive order na nakaraang administrasyon. Ibig sabihin, bawal nang mag-serve sa military ang mga transgender. Ito pang malaking pasabog ni Trump. Kumalas na rin ang Amerika sa World Health Organization. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. We were paying $500 million. It seemed a little unfair to me. Malaking epekto ito dahil ang Amerika ang isa sa gumagastos sa mga programa kontra tuberculosis, infectious disease, HIV, AIDS at iba pang health emergencies. Ang idinahilan ni Trump sa pagkalas ay ang mishandling daw ng WHO sa COVID pandemic. Mahigit 1,600 taga-suporta naman ni Trump ang binigyan niya ng agarang pardon. Sila yung mga sangkot sa riot sa Capitol noong January 6, 2021. So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Full pardon or commutation? Full pardon. Bukod dyan, gustong palitan ni Trump ang pangalan ng Gulf of Mexico at gawing Gulf of America. Habang sinasabi niya yan, nasa pulsa video na tumatawa ang dati niyang kalaban sa pagkapangulo na si Hillary Clinton. Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Pinirmahan din ng bagong upong US President ang 25% na taripa sa mga produkto ng Mexico at Canada. Present sa inauguration ni Trump ang malalaking tech giant businessman na sina Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos at Tim Cook. Nagbigay rin ng suporta ang iba't ibang bansa, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Kinongratulate niya ang Amerika sa isang mapayapang transition of power. Umaasa raw ang Marcos administration ng patuloy na matibay at pangmatagalang alyansa ng Pilipinas at Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.